isang diehard na supporter ni former President Rodrigo Duterte na si Banat Bay biglang nagbait-baitan? Kasi kalat na po yung balitang na naglabas ng peking polvoron video itong si Claire Eden Contreras kasama na si Harry Roque. At para kay Banat Bay, ito ay wrong move nito mga DDS na to. At para sa kanya, ito po ay talagang fake na video. Panoorin po natin ang mga sinabi ni Banat Bay. Ang dami ko nang natanungan, even some expert people na nasasabi nila, panoorin niyo yung ibang mga nagko-komento na expert sa video editing, grabe. Alam mo, natatawa nga ako eh. Sabi ko, bakit ang bulag ng ilang mga kababayan natin? Ang dami na hong nagkomentong video editor na hindi sila political, hindi sila makamarkos. And yet sinasabi nilang halatang edited. Hindi po ako nagsabi niyan ha. Magtingin po kayo sa TikTok. Buksan yung mata nyo. Tanungin nyo sa mga video editor, yun ang sinasabi nila. Sabi ko nga, kesa na mapatunayan dun sa mga taong hindi kumbinsido, lalo silang na-turn off doon sa lumabas na video. Kasi, alam mo, meron pa ako nakausap sabi, eto Duterte supporter to. Solid Duterte supporter to. Pero hindi siya yung vocal politically sa kanyang social media. Pero sabi niya nung nakita niya yung video, ba't naman kayo ganyan? Bakit naman desperate, masyadong desperate move yan? Halatang halata. Ganun ang sinabi. Alam mo, nung naano ko yung sabi ko, hindi ako naano sa sinabi niya. Naano ako dun sa mga taong nagbubulag-bulagan. Nagbubulag-bulagan kasi niloloko sila ng mga vlogger na for the views tulad ni Bisdak, tulad ni BMR. Diretsuhan na. Ginagamit nila tong issue na to for the views. Ayaw nila panindigan yung totoo. Alam naman nila sa loob nila yun kasi nga, pera Alam mo na, pag may views, may pera. So ayan, paano naman natin paniniwalaan ang isang Claire Eden Contreras kung kahit ang mga kasamahan niya, mga DDS vloggers, ay hindi naniniwala na totoo yung video. At para sa kanila, fake ang inilabas na polvoron video ni Maharlika. Pero hindi ba halos naghugas kamay itong si Claire Eden at sinabing wala naman daw siyang sinabi na si Bongbong Marcos yung nasa video. Ano yun? Porke natakot, nahahabulin ng ating gobyerno at ng ating kapulisan ang mga taong sangkot sa pagpapakalat ng video na yan? Pero itong mga nakaraang araw, naghamon pa itong si Claire Eden Contreras at binibigyan niya ng 3 araw ang ating kapulisan para ilagay daw sa lahat ng broadcasting channels para malaman ng buong mundo na merong isang Maharlika na nag-deepfake ng video ni President Bongbong Marcos. Panoorin po natin itong news clip na galing sa Amerika. And moving to Asia, a video allegedly depicting Philippine President Ferdinand Marcos Jr. engaging in what looks like drug use has sparked widespread controversy and outrage. According to the Department of National Defense, supporters of former President Rodrigo Duterte released the deepfake video just before President Marcos was scheduled to hold the State of the Nation address on Monday. The Filipino Defense Secretary quickly moved to reassure the public, emphasizing that the military remains steadfast in its support of the president. He said, quote, "It is obvious from the video that it is not our president. Their video is fake and obviously not real," unquote. The Department of Justice also joined in condemning the video, vowing to identify and prosecute those behind it. And to further debunk the video's authenticity, the police department's forensic experts held a news conference where they compared the facial features of President Marcos with that of the unidentified man seen in the video. Enlarged images highlighted distinct differences, particularly in the right ear, which showed the president's ear being larger than that in the video. However, this is not the first time that the Philippine president has been targeted by deepfake technology. In fact, back in April, an audio deepfake clip falsely depicted him ordering the military to take action against China. And given the ongoing territorial dispute between Manila and Beijing over the West Philippine Sea,
such fabrication carries significant weight and potential for escalation. Now, despite official denials and forensic evidence, former President Duterte has doubled down on his allegations. In fact, he's insisted that the video is authentic and reiterated his accusation that President Marcos is a drug user, a claim he's been making since January. So as the Philippines prepares for the May 2025 election, where voters will select a new parliament, the issue of deepfake technology has now taken center stage. So ayan, wish granted, Claire Eden Contreras. Umpisa na yan. Dahil naipalabas na sa US ang balitang yan, pwedeng-pwede nang makipag-ugnayan ang ating mga kapulisan sa mga otoridad dyan sa USA para matukoy nila kung sino ang mga taong nasa likod ng pagpapakalat nitong deepfake na pulveron video. So abangan po natin dahil hinihintay po yan ng taong bayan. Kung talagang tototohanin nila ang sinabi nila, na gagawin nila lahat ng kanilang makakaya para mahuli ang mga taong nasa likod nitong pagpapakalat ng pulveron video ni President Bongbong Marcos. Diyan po natin malalaman kung seryoso ang ating kapulisan. Dahil kung hindi nila itutuloy yung kanilang binabalak na tugisin ang mga taong may kagagawa nitong pagpapakalat ng video na to, mawawalan po ng tiwala ang taong bayan sa ating mga kapulisan. So, maghihintay po ang taong bayan. Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat po.